Jude? Eliza? Eliana? Bakit kayo nandito? Inimbitahan kami na pumunta rito. Kamusta ka na, Jude? Balita ko ang nangyari kay Tita Laura. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Janio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Tuwang-tuwa ang kaibigan niya nang binisita niya ito. At nagpunta silang dalawa sa simbahan upang magdasal. Iyon ang unang beses na pumunta sila Nell sa simbahan at magdasal roon. Si Leia ang tumulong sa kanya na makahanap ng trabaho sa kakilala nito sa isang distributor company bilang isang account supervisor. Nagsimulang mag-ipon sila Nell para sa business at unti-unti niyang binuo ang motel habang nasa trabaho siya hanggang matapos ito na malapit ang kinatatayuan sa terminal ng bus. At sa market, kaya madaming nagsistay roon araw-araw. Sinuportahan siya ni Leia at naging isa siyang empleyado ng mismong motel. Hanggang napagdesisyon niya nang tumigil sa pagtatrabaho at mas piniling ituon ng atensyon sa mismong motel. Inilapag nila Nell ang isang document sa mesa ng kanyang apartment na malapit lang sa motel. Tahimik na tinitigan niya ni Leia at sabing, "Ano to? May nakilala akong gusto mag-invest sa motel at nais magkaroon ng branch sa Cebu." Tuwang-tuwa pang balita nila Nell. Kaagad namang tiningnan niya ni Leia at binasa. Kumunot ang noon niya. Parang ang hirap namang paniwalaan ito. May kumpanya bang Axima? Meron. Nakita ko sa binigay nilang website. Tsaka nakausap ko na rin yung may-ari kanina, si Manuel Equido. Paliwanag niya sa kaibigan. Maayos naman ang kontrata pero kailangan ba natin magbayad ng 500,000? Tanong ni Leia na may pagkabahala sa boses. Umupo naman si Lenel. Opportunity na nga nila yon. Pero bakit nagdadalawang isip si Leia na hindi niya maintindihan? Para sa kanya, it was the sign that she needed for growth of the business. Oo, kasi sabi ni Mr. Ikido, ibabalik lang din pagkatapos ng isang buwan. Tsaka mapagkakatiwalaan naman yata siyang tao. Sagot pa nila Nell kay Leia. Kung yun, alam mo naman na may 600,000 lang tayo sa bank in case of emergency. Alam ko, may ibabalik din yun. Nang matapos ang negosasyon nila Nell kay Mr. Ikido na sumunod na linggo kasama ng perang hiniram nito, ay hindi niya inaasahan nang may biglang tumawag sa phone niya. Isang ngiti ang nasa labi nang makitang si Jude iyon. 3 taon na din ang huling magkita sila, lalo pat nasa ibang bansa si Jude. Sinamahan ng kanyang inang may sakit na cancer. Sa chat at phone call lamang sila nagkakausap, na madalang din lamang dahil kapwa silang busy sa kanya-kanyang buhay. Bakit napatawag ka, Jude? Tanong nila Nell pagkaupo sa upuan ng kanyang desk. Walang masyadong guest sa motel sa araw na yon kaya may time siyang kausapin nito. Kinakamusta lang kita, sagot ni Jude. Ngunit may bahid ng lungkot sa boses nito na ikinataka naman nila Nell. Jude, ayos ka lang ba? Tanong niya. Hindi ko alam kung maayos ba ako o hindi. Malungkot na sabi ni Jude. May nangyari ba? Kamusta ang mama mo? Pagaling na ba siya? Katahimikan ang sagot ni Jude sa kanya na ikinaawang ng bibig nila Nell. Jude. Narinig niya ang marahang tawa na may sakit mula dito. She didn't make it, Nell. Sa narinig nila Nell ay parang kinumot ang kanyang puso. Pero kahit ganun man, masaya na ako nakasama ko siya sa huling hininga. Si Papa. Nahihirapan pa rin tanggapin ang nangyari. At naiintindihan ko siya. My condolences, Jude. Kung andyan lang sana ako, bibigyan kita ng mahigpit na yakap. Hindi madali mawala ng isang ina. Naluluhang wika pa nila Nell. It's enough hearing your voice. Sa mga sumunod na linggo ay hindi inaasahan nila Nell ang balitang natanggap nang magising siya isang umaga. Halos hindi siya makapaniwala na ni-rob ang kanilang hotel. At ang perang naroon sa safe ay nasulimbat din kasama ng mga mamahaling gadgets at mga jewelries ni Leia.
Kaya umutang sila Nel sa bank uli upang iayos sa mga nasira at ang mga nawala. Nilagyan na rin ng CCTV ang mismong motel para sa seguridad. Inintay niya si Mr. Ekedu upang malaman ang nasimula na itayo ng LL Motel branch sa Cebu. Ngunit hindi niya makontak ang lalaki, tsaka isang buwan na ang lumipas. Kinakailangan niya na sana ng pera para pambayad sa bangko. Ano, hindi pa rin ba siya matawagan? Tanong ni Leia sa kanya pagkapasok sa small office nilang dalawa. Umiling sila Nel. Kung isang linggo pa siyang kabado, she was expecting that Mr. Ekedu will come last week as he promised noong huling usap nila. Baka nasa business trip lang? Bumuntong hininga sila Nel. Sana nga. Kinakailangan na natin ng pera pasahod sa mga employee natin at may bayarin din sa bangko. Paubos na rin ng mga kit sa hotel para sa mga guests. At sana next week ay makakuha na tayo ng supplier. Pagpapaalala pa ni Leia. Alam nila Nel na walang pera si Leia. Nagamit ito ang ipon sa hospital sa kanyang anak. Pupuntahan ko na lamang si Mr. Ekedu sa lokasyon ng isang branch ng company nila dito. Samahan na kita. Ang balak nilang pagpunta hindi na nila magawa nang malaman nila sa balita ang isang focus ng mga scammer sa mga businesses. At mula sa balita ay nakumpirma nila Nel ang mapait na katotohanan na ang Mr. Ekedu ay isang kilalang scammer. Marami palang mga businesses ang naloko nito at hindi na mahanap ang mismong lalaki. Parang nawala ng pag-asa sila Nel. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa huli ay nagpasya sila ni Leia na ibenta ang motel kahit masakit man para mabayaran ang utang sa bangko. Lalo pa ay wala na silang sapat na pera na ipagpatuloy iyon. Bumalik si Leia sa pagtatrabaho samantalang napagdesisyonan naman nila Nel na magtinda na lamang. Ibinenta ni Leia ang house and lot ng magulang na hindi na ginagamit na katapat ng isang university kay Nel. Isang coffee shop naman ang itinayo ni Nel sa mismong lot. Kahit maliit ay hindi siya susuko sa kanyang pangarap na magkaroon ng hotel na pagmamay-ari niya. Mag-iipon na muna siya at palalaguin ang coffee shop. Isang taon ang lumipas, ang dating maliit na coffee shop ay lumaki at may 2 branches na siya sa syudad. Kahit may trabaho na si Leia ay naroon ito kay Nel upang sumuporta. Kaya sa first anniversary ng coffee shop ni Nel ay napagdesisyon na niyang pumunta sa Boracay kasama si Leia at ang pamilya nito at magulang. Pero hindi mawawala kay Nel ng takot na baka isang araw ay mawawala ang pinaghirapan niya. Masaya siyang may mga taong sumusuporta sa kanya. Ang mahalagang tao sa buhay niya, ang kaibigang si Leia at si Jude. Hindi pa rin nawawala kay Nel ang galit niya sa 2 pinsan. Parang kahirap sa kanya na patawarin ang mga ito. Siguro, hindi niya mapapatawad ang mga ito hanggang sa hindi siya nakakaganti sa pandiliit at pag-aabuso sa kanya. 7 taon ang lumipas, hindi mapakali si Eliza habang inaayusan siya ng makeup artist na hinire ng mama niya. Samantalang ang isa niya namang kambal ay nakahanda na. Excited si Eliza sa gaganaping event kung saan naroon ang mayayamang entrepreneur dahil launching ng isang malaking resort hotel at kung saan naman imbitado ang mga investors. Iyon na nga ang pagkakataon ng mga kambal na makabingwit ng mayayamang negosyante upang guminhawa naman lalo ang pamumuhay nila. Ilang beses na nga silang sinabihan ng mama nila na maghanap ng mga mayamang asawa upang gumanda lalo ang pamumuhay nila. Elay, sana naman hindi puro matatanda ang naroon at hindi kasal. Wika na Eliana na lumapit kay Eliza. Don't worry, may insider ako na nagsabi na may mga single daw roon na hindi ganong katanda. And I heard na may mayamang negosyanteng naroon. Take note, young pa at mayaman ha? Kinilig na sabi pa ni Eliza. Napansin niya naman na nagkamalay ng lagay ng kulay ng blush on ang hinire niya na makeup artist. Ano to? Turo niya sa pisngi. Bobo ka ba? Hindi to blush on pink. My goodness. Pero ma'am, turo mo po na kulay ay ito po. Paliwanag pa ng makeup artist. Huwag ka na magsinungaling, baguhin mo to. Sayang binabayad namin, hindi mo magawa ng pinapagawa ko, kakainis.
Eliza hissed. At imbes na magpaliwanag ang makeup artist ay sinunod nito ang iniutos. Wala ba si Binley? Bakit yan kasi ang makeup artist? Tanong pa ni Eliana na animo hindi rin marinig ng makeup artist na namumula na sa Ines. Nasa Cagayan, binisita ang magulang. Kung hindi lang na-recommend ni Binley, naku hindi ko talaga ito hire. Ani pa ni Eliza. Akala ko ba magaling? See? Blush on pink? Nilagay? Peach ang kulay? Nanlalait at tumawa si Eliza. Oo nga, ayusin mo kasi. Baling na sinipat naman ng babaeng makeup artist. Binagay mo pa sa sarili mong pangit. Opo, nasabi na lamang nito na naluluha ang mukha. Pagkarating ng dalawang kambal sa mismong event na nagsimula na, ay todo tingin na sila sa potensyal na lalaki na bibingwitin nila. Is that Jude? Turo ni Eliana sa kanang gawe kung nasaan si Jude na nakaupo naman sa isang mesa kasamang dalawang lalaki na parehong naka-business suit at ilan sa mga hindi matatanda. Lumaki ang ngiti ni Eliza nang makita na naroon nga si Jude, kaya nilapitan ng dalawa ang mesa. Jude! Tawag ng dalawa na ikinalingon ni Jude sa mga ito. Kumunot ang dalawang lalaking kasama ni Jude nang mapatingin ito sa kambal. Who's that? Tanong ng isang lalaki na kasama ni Jude. Eliza? Eliana, bakit kayo nandito? Tanong ni Jude sa kabiglaan. Mga anak ng kaibigan ni Mom. Inimbitahan kami na pumunta rito. Umupo si Eliza at Eliana sa dalawang bakanting upuan na hindi man lang hinintay ng pag-aanyaya. Kamusta ka na, Jude? Balita ko nangyari kay Tita Laura. My condolences. Sorry kung hindi kami nakapunta. Wika pa ni Eliza. Samantalang tinitigan naman ni Eliana ang isa pa sa mga kasamahan ni Jude at nagpapakit dito. Dinedma ito sa pagtaas ng kamay na may singsing. Thank you, maayos naman ako. Still in the healing process. Casual pang sagot ni Jude nang ngumiti. Kamusta si Tita Rosa? Maayos naman si Mommy, busy din sa work. Sagot ni Eliza. Ano, may girlfriend ka na ba? Umiling pa si Jude. Lumiwanag naman ang mukha ni Eliza. Opportunity na niya yon. Baka sila nga talaga ni Jude. Bakit naman, may hinihintay ka ba? Usisa niya at medyo lumapit ito kay Jude. Lumayo naman si Jude ng kaunti at kinuha ang isang champagne glass. Natatawa ang ekspresyon ng dalawang kaibigan nito. Oo, sagot pa ni Jude. Sino? Sabihin mo. Excited na sabi pa ni Eliza. Hindi ko pwedeng sabihin. Matagal ko na siyang gusto pero hindi ko maipagtapat sa kanya. Pag-amin pa ni Jude. Bakit kasi ayaw umamin? Sabat rin ni Cade, ang may asawang kaibigan ni Jude. Naku Jude! Hawak pa ni Eliza sa braso ni Jude. Aminin mo na. Sige ka, baka makahanap pa yun ng iba. Malay mo pareho din kayo ng nararamdaman. Ininom naman ni Jude ang champagne. Sige, sasabihin ko siya. Sige, antayin ko yan. Tuwang sabi naman ni Eliza na kinilig pa. Iniisip nito na ito mismo ang tinutukoy ni Jude. Kinalabit pa ni Eliana si Eliza at bumulong ito. Sis, si Lanelle. Kaya agad na napatingin sa gawin ng inusuan ni Eliana. Si Lanelle nga ang nagsiserve ng pagkain at nakasuot ito ng simpleng damit. Maiwan na muna kita, Jude, may kailangan lang kaming gawin. Paalam na Eliza na tinanguan naman ni Jude. Paanong nandito si Lanelle? Tanong naman ni Eliana. Malamang isa siya sa mga staff dito. Naging cum laude nga. Pero mahirap pa rin. Sagot na Eliza na nakangiti. Napatigil naman si Lanelle sa ginagawa nang may tumawag sa kanya mula sa likuran. Pamilyar ang boses, ang kambal. Hinarap niya ang mga ito na naroon sa mga mata ang panliliit sa kanya. Look at you, Lanelle. Serbedera ka pa rin pala ngayon? Ano nangyari sa pagiging cum laude mo? Tanong ni Eliza na may katuwaan sa mukha na sinipat naman si Lanelle mula ulo hanggang paa. Kung hindi ka pa umalis sa amin, baka sana hindi na ganito ang buhay mo. At least may pantitirhan ka at may makakain 3 beses.
I bet sa ganitong trabaho ay nahihirapan kang kumain, lalo pat nagre-rent ka lang. May mga tao nang napatingin sa gawin nila. Ano, bakit wala ka masabi? Dahil totoo ang sinabi ni sis? Sabat pa ni Aliana. Siguro ay nandito ka para makakuha ng mapapangasawang mayaman, ano? Kasi yun lang ang choice mo, para mawala ka sa kahirapan mo. At tumawa pa ang dalawa. Hindi na umimik si Lanel at nagpatuloy sa ginagawa. Dinedma ang mga ito. Aba, akala mo kung sino na hindi magsalita. Naku Lanel, wala kang utang na loob. After kang pag-aralan ni Mommy, umalis ka. Ang kapal din ang mukha mo, no? Pagpapatuloy pa ni Eliza na medyo naiinis na. Kaya nilapitan ito ni Eliza at kinuha ang isang plate ng kare-kare sa isang mesa. Kinakausap ka kaya harapin mo kami. Aba kung akala nito parang kung sino ka. Binuhos ni Eliza ang laman ng plate kay Lanel at sabing, Oops, nadulas ang kamay ko. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Saan kaya hahantong ang mga mainit na eksenang ito? Ano naman ang gagawin ni Lanel bilang pagganti sa kambal? Anong mangyayari kung muling magkita sina Jude at Lanel? Alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!